Magandang araw mga kapatid. Ito po si Yolanda. Ang seryeng ito ay pinamagatang Tayong Mga Pilipino at ang China. Sa panahon ng maraming tanong at iilang sagot, sa gitna ng mga alon ng impormasyon at disinformasyon, isa lang ang sigurado. Dapat nating malaman ang katotohanan. Tayong mga Pilipino at ang China. Isang serye ito kung saan ibinubunyag ang katotohanan at tinig ng bayan ang nangingibabaw. Sino si Xi Jinping at bakit mahalaga ang kanyang pamumuno? Si Xi Jinping ay isang pinakamakapangyarihang leader ng China sa kasalukuyang panahon. Mula nang maupo siya bilang General Secretary noong 2012 ng Communist Party, pinalakas niya ang kapangyarihan ng Estado. Pinahigpit ang censorship at pinalawak ang impluwensya ng bansa, lalo na sa mga teritoryong pinagtatalunan, gaya ng South China Sea, kung saan naroroon ang ating West Philippine Sea. Sa madaling sabi, siya ang mukha ng modernong China. Isang bansang maunlad, makapangyarihan, ngunit madalas tumatapak sa karapatan ng iba. Kaya kapag may pagkilos o pagbabago sa kanyang pamumuno, hindi lang ito balita, may epekto ito sa buong rehiyon, lalo na sa Pilipinas. Kamakailan meron isang tanong na wala pang sapat na kasagutan. May pagbabago ba sa liderato? At bakit ito tinatanong? May mga senyales ba? Kamakailan, isang nakakabahalang obserbasyon ang bumungad sa mga analyst. 2 linggong nawala sa mata ng publiko, ng media, si Xi Jinping. Walang paliwanag mula sa Estado. Walang opisyal na pahayag. Isang katahimikang puno ng tanong. May problema ba sa kalusugan? May sigulot ba sa loob ng partido? O may mas malalim na kilos na nagaganap sa likod ng mga pader ng Zhongnanhai? Hindi lamang ang di paglabas ni Xi Jinping sa media ang senyales. Isang malaking balita rin ang pag-alis sa pwesto ng 2 matataas na opisyal. Mga opisyal ni Xi Jinping. Kumbaga, kanang kamay niya at kaliwang kamay. Una, si Vice Admiral Li Hanjun, dating Chief of Staff ng Chinese Navy. Isang haligi sa modernisasyon ng hukbong dagat ng China. Inalis siya bilang kinatawan sa National People's Congress. Ayon sa ulat, may kinalaman daw ito sa katiwalian at kakulangan sa katapatan sa pamumuno.
Isang paulit-ulit na dahilan kapag may kailangang alisin ayon sa mga kritiko. Pangalawa, si Liu Shipeng, Senior Nuclear Scientist. Siya ang dating Deputy Chief Engineer ng China National Nuclear Corporation at dating pinuno ng 404 base sa Gansu, ang pinaka-sensitibong pasilidad nuklear sa bansa. Hindi basta-basta ang kanyang pagkakatanggal, lalo't ilang taon lang ang nakaraan nang pinarangalan siya bilang outstanding entrepreneur ng kanilang lalawigan. Hindi natin masasabi kung ang mga ito'y simpleng pag-alis lang o bahagi ng mas malawakang paglilitis o paglilinis ng partido. Pero malinaw, may kinikilos sa loob. At sa pamahalaang gaya ng China, kapag may ganitong klaseng galaw o pagkilos, may mensaheng gustong ipadama. Idagdag pa niyan ang nag-usbong na mga lider na ipinanganak noong dekada 70. Ang pag-usbong ng mga lider na ipinanganak noong mga dekada 70, mga technocrat na tila isinasalang para sa mas mataas na papel sa hinaharap. Ngunit kung walang malinaw na tagapagmana, gaya ng ginagawa ng mga dating leader ng CCP, mananatiling palaisipan ang tunay na intensyon ni Xi Jinping. Kaya't ngayon, ang tanong ay, hindi lang kung magbabago ang liderato, kundi paano ito magbabago at para kanino ang pagbabagong ito. Paano maaapektuhan ang Pilipinas? Mga kababayan, mga kapatid, kung may pagbabago nga sa liderato ng China, ano naman ang epekto nito sa atin? Sa West Philippine Sea, kung si Xi Jinping pa rin ang leader, asahan natin ang pagpapatuloy ng agresibong presensya ng China sa ating karagatan. Pero, kung bagong leader ang mauupo na mas bukas sa dialogo, maaaring maging panibagong yugto ito ng diplomasya o maaaring trap lamang ito sa panibagong taktika. Kaya huwag tayong pakarelax. Sa ekonomiya naman, tayo'y nakadepende sa China pagdating sa importasyon ng bigas, fertilizer, construction materials. Kung babaguhin ng bagong leader ang mga trade policy, maaaring maapektuhan ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Ang tanong, paano tayo tutugon? Sa panahon ngayon, marami sa kabataan ang mulat at aktibo sa mga isyong ito. Pero sa halalan nung nakaraan, tila mas nangingibabaw pa rin ang issue ng presyo ng pagkain kaysa sa soberanya. Ibig sabihin, mas binigyan pa rin ng pansin ng ibang mga Filipino ang kanilang mga bulsa kesa sa soberanya ng bansa. Dito pumapasok ang papel natin bilang mga tagapagmulat. Dapat na tayong mamulat.
Mga kababayan, mga kapatid, sa gitna ng pagbabagong politikal sa China at sa ating sariling mga hamon bilang bansa, isang bagay ang malinaw. Ang kinabukasan natin ay hindi lang nakasalalay sa desisyon ng ibang bansa. Dahil tayo bilang Pilipinas, bilang isang bansa, meron tayong sariling soberanya. At kung ano man ang mangyari politikal sa kanilang bansa, maaaring meron itong epekto sa atin, oo. Ngunit, hindi doon nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya, paano nga ba tayo kikilos? Dapat kumilos tayo, makialam, at manindigan. Sabi nga ng Pangulo sa isa niyang talumpati, hindi tayo kailangang maging manhid. Kailangan nating manindigan sa katotohanan. Ika nga, kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos para sa atin? At kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Maraming salamat sa pakikinig. Kung may nais kayong ibahagi, reaksyon, tanong, paki-comment na lang upang mapag-usapan natin.